Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago natin simulan, nais ko munang batiin ang mga team na laging nandito at nakikinig at sumusuporta sa ating palatuntunan at sa aking channel. Big shout out, Team Kapuso! At syempre ang aking team na walang iba, The Boys and the Girls. Ang team ni kapatid na Renegade Offering Channel. At ang team ni Lynn Himaw Hong Kong. Ang team ni Ate Babes, Daddy RPH, CBL 30, at syempre Idol Sid 88 OLM, The Smasher, at ang team ng aking uncle na si Fishing Ray Vlog, at si kapatid na Julia 05. At ngayon, mayroon na naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jeric. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento. Kwento na kung saan namulat ako sa mundong ito. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Ang tatay ko, Kuya Kalbo, ay isang may dugong Kastila. Kaya masasabi kong napakalupit niyang tatay. Konting mali naming magkakapatid ay palo agad. At wala itong pinipiling lugar. Basta pag nagkamali kami, palo agad. Pero iwan ko ba, sa 5 namin magkakapatid, ako ang laging napapag-initan, Kuya Kalbo. Kaya noon nasabi kong ayaw kong magkamali nang hindi ako mapalo. Pero hindi ako perpekto, Kuya. Nagkakamali at nagkakamali ako kahit na anong ingat ko. Kaya laging napapalo. Nag-graduate na lang kami ng elementary. High school, napapalo pa rin. Kaya minsan, naiinggit ako sa mga kapitbahay namin na maalaga ang kanilang tatay, mapagmahal. Nag-graduate ako ng college, Kuya Kalbo. Kaya nung ako'y nakapagtapos, umalis ako ng bahay at ipinangako ko na hindi na ako babalik sa aming bahay. Dahil sa kalupitan
ng aking tatay. Sa totoo lang, napaaral naman kami dahil maayos naman sila noon. Kaya nakapag-aral kaming lahat. Pero kahit na, nananatili ang galit sa aking puso, Kuya Kalbo. Kaya pumunta ako ng Maynila. Doon ako naghanap ng trabaho. At nakahanap naman ako. Lumipas ang mga taon. Naging maayos ako sa aking trabaho. At na-promote bilang isang manager. At dumating ang panahon na nagkaasawa ko, Kuya Kalbo. At nagkaroon ng 2 anak. Naging maayos ang aming pamumuhay dahil masipag din ang aking asawa na mayroon ding katungkulan sa kanyang trabaho. Umabot na ng 17 years noon, Kuya Kalbo, na wala akong alam sa aking mga magulang, mga kapatid. Talagang dinamdam ko yun. Yung kalupitan na ginawa sa akin ng aking tatay, Kuya. Hanggat sa nagkabahay kami. At dumating pa ang panahon na nakabili na kami ng aming sasakyan. Maganda ang takbo ng aming buhay, Kuya Kalbo, mag-asawa. At nakapag-aral ang aming mga anak. Pero pakiramdam ko, may kulang pa rin. Nasasabi ko pa rin may kulang. Hindi ko alam sa mga time na yun. Mayroon kaming bahay. Nagkaroon din kahit paano ng sasakyan. Pero lagi akong malungkot. May kulang sa aking buhay. Isang araw, napagdesisyonan kong tawagan ko ang aking nanay. Nung marinig ng aking nanay ang aking pangalan, grabe ang pag-iyak ng aking nanay, Kuya. Grabe ang kanyang pagkamis sa akin. Na halos napasigaw siya sa tuwa na ako ay tumawag. At narinig niya muli ang aking boses, Kuya. Maging ako man, ay damang-dama ko ang lungkot ng aking ina. Kaya napaluha din ako, Kuya Kalbo. At may naririnig ako sa isang tabi, sa kanyang tabi, na gustong agawin ang cellphone ng aking nanay. At nang makuha niya iyon,
narinig ko ang boses ng aking tatay. At doon ko naramdaman, Kuya Kalbo, nang sinabi niyang matagal niya akong hinahanap at miss na niya ako. Mula nung marinig ko iyon, Kuya, napaluha ako. Napaluha ako dahil hindi ko akalain na ganun ang marinig ko sa aking tatay. Sa kanyang kalupitan noon, at nung marinig ko na mahal daw niya ako at miss na niya ako, talagang napaiyak ako, Kuya Kalbo. Pagkatapos namin mag-usap, kinausap ko ang aking asawa. Sabi ko, gusto kong magbakasyon kami sa aming probinsya. Kasama sila at aking mga anak. Tuwang-tuwa ang aking asawa, Kuya Kalbo, nang marinig niya na uuwi kami sa aking mga magulang. Kaya agad-agad nag-leave kami pareho sa aming trabaho. At sa madaling salita, Kuya Kalbo, nakarating kami sa probinsya. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, tumatakbo na umiiyak ang aking nanay. Habang papalapit sa amin, Kuya Kalbo, at nang mayakap niya ako, grabe ang hagulol ng aking ina. At maya-maya nakita ko ang aking tatay na mahina nang naglalakad papunta rin sa amin. At niyakap din ako ng mahigpit ng aking tatay, Kuya. At sabi niya, sa wakas, nakita din daw niya ako. Iyakan kaming lahat, Kuya. At dumating din ang aking mga kapatid na nooy nag-iba-iba na rin ang kanilang mga mukha dahil sa tagal naming hindi nagkita. At doon pinakilala ko ang aking asawa at dalawa kong mga anak. At yakap-yakap ng aking nanay ang aking mga anak. Sa wakas, Kuya Kalbo, nabuo kaming lahat. At napakasaya naming lahat. Sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita, na-miss namin ang bawat isa sa amin. Kaya, doon nagsimulang nag-usap kaming lahat
At doon nagsimulang nagsabing aking tatay sa aming lahat. Nanghingi siya ng sorry sa mga nagawa niyang kalupitan noon sa amin. At nung nabanggit niya iyon, Kuya, hindi ko napigilan ang aking sarili na umiyak. Dahil yun ang dahilan kung bakit matagal na panahon akong hindi umuwi. Pero dahil sinabi ng aking tatay na sorry daw, niyakap namin ng aking mga kapatid ang aming tatay. At alam niya na sabi niya, akala daw niya hindi na talaga ako makaalala sa kanila. Dahil na-realize niya ang kanyang kalupitan noon nung kami mga bata pa. At ang lahat ng kalungkutan ko yan, napalitan ng kasiyahan. At doon nagsimula na mayroon na kaming mga komunikasyon ng bawat isa. Bumalik kami ng Maynila, nadala ang kasiyahan at kapatawaran. At madalas na akong nagbabakasyon sa amin. At minsan naman, nanay, tatay ko naman ang pumupunta ng Maynila para magbakasyon at maipasyal sila. Kuya Kalbo, ngayon, namumuhay kaming lahat na masaya. Kaya maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan ninyo ang aking kwento at napulutan ng aral. Ako naman ay naniniwala sa kasabihan na mahalin natin ang ating magulang. Pag mahalin natin ang ating mga magulang, may biyaya tayong matatanggap mula sa taas. Kaya ngayon, lahat kami ay masaya. Kuya Kalbo, maraming salamat. At hanggang dito na lang ang aking kwento. Sincerely yours, Jeric. Sir Jeric, maraming salamat po sa napakaganda mong kwento na na-share sa amin ngayon. Kwento na kahit ako na nagbabasa ay emosyonal na nagbasa. Dahil natuwa din ako sa naging desisyon mo.
na tawagan ang iyong pamilya. Mayroon mang kalupitan ang iyong naranasan, pero nanggibabaw pa rin ang pagpapatawad. Ito ang napulutan namin ng aral. Hindi lahat ng anak na nakaranas ng kalupitan ay nagpapatawad. Pero ikaw, naging kumplito na ang iyong buhay. Dahil mula nung pinatawad mo sila, pinatawad mo ang iyong tatay, nagkaroon ka ng magandang sa kalooban. Magandang nadama sa iyong kalooban. At dahil sa ginawa mong iyan, totoo ka, pag minahal natin ang ating mga magulang, mayroon tayong matatanggap na biyaya sa taas. Mabuti na lang hindi pa huli ang lahat. Buo kayo hanggang ngayon. Kaya maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Kung ang dati nating mga binabasa, kwento ng pag-ibig, may pasakit, may kasiyahan. Ngayon naman, kwento ng pamilya. Kaya maraming salamat po, Sir Jeric, sa iyong kwento. At malamang, ang lahat ng nakikinig ngayon dito sa ating palatuntunan ay sigurado akong nagustuhan ang iyong kwento. Naway marami pa kayong biyayang matatanggap mula sa Panginoon. At talagang maging kami man ang nakarinig ngayon sa kwento mong ito ay malaking natutunan namin. Maraming salamat po, Sir Jeric. Mga kaibigan, atin naman pong napakinggan ang kwentong napakaganda galing kay Sir Jeric. Kaya kung kayo man ay mga kwento ng buhay, maaari po ninyong i-share at ipadala sa aking messenger, Jun Sahay Calvo. At para mabasa po natin dito sa ating palatuntunan, ating balikan ang nakaraan. At kung kayo man ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe, mag-comment, at syempre i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, sila din ay mag-share ng kanilang kwento ng buhay. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta po ninyo. At ito, si Jun Sahay Bert ang nagsasabing, God bless us all.